Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 5. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa Araling Panlipunan ang tungkol sa ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na masusuri mo ang pang-ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino sa panahong pre-kolonyal. Una ay ang panloob at panlabas na kalakalan. Sumunod naman ay ang uri ng kabuhayan, gaya ng pagsasaka, pangingisda, panghihiram o pangungutang, pangangaso, slash and burn, pangangayaw, pagpapanday, paghahabi at iba pa. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang pang-ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino sa panahong pre-kolonyal. Ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino. Ang kapuluan ng Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ang kapaligiran nito ay nagtataglay ng iba't ibang mga anyong lupa at anyong tubig na nagbibigay ng kabuhayan sa naninirahan dito. Ang mga sinaunang Pilipino ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran. Sa kanilang pagtatatag ng permanenteng mga tirahan, natutuhan nilang humanap ng mga pamamaraan upang matustusan ang kanilang pangangailangan mula sa kanilang kapaligiran. Pagmamay-ari ng lupa. May patakaran sa pagmamay-ari ng lupa. May mga lupain na nakalaan para sa kapakinabangan ng maginoo o pamilya ng datu. Magkaiba ang konsepto ng pagmamay-ari ng lupa sa sinaunang lipunang Pilipino at sa kasalukuyan. Sa sinaunang Pilipino, ang pagmamay-ari ng lupa ay kaugnay sa karapatan sa paggamit ng lupa. Ang pakikinabang o paggamit ay para sa kapakinabangan ng mga miyembro ng barangay. Upang ipaalam ng mga magsasaka na pagmamay-ari o ginagamit nila ang lupa, nilalagyan nila ito ng pananda sa pamamagitan ng pagbabaon ng kapirasong kahoy. Naging kapaki-pakinabang sa mga Pilipino ang pagiging insular ng Pilipinas. Dahil sa katubigang nakapaligid sa kapuluan, ay naging pangunahing kabuhayan din ang pangingisda. Lambat, bingwit, basket at lason ang gamit nila sa pangingisda. Ang lason ay mula sa katas ng ugat ng dahon ng halaman. Ang pagmimina ay isa pang pang-ekonomiko noong unang panahon. Ginto ang minimina mula sa Visayas. Mga industriya. Ang mga Pilipino rin ay nakatuklas ng iba pang mga gawain, produkto at paraan upang higit na mapakinabangan ang mga nakukuha sa kanilang kapaligiran. Nakatuklas rin sila ng paggamit ng hilaw na sangkap o materyal. Nabuhay ang iba't ibang industriya gaya ng pagpapalayok, paghahabi, paggawa ng sasakyang pandagat at iba pa. Nakagawa rin sila ng iba't ibang bangka tulad ng balangay, vinta at paraw. Lawaan ang uri ng kahoy na ginamit nila dito dahil ito ay kilalang matibay na uri ng kahoy. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Suriin ang larawan sa ibaba. Tukuyin ang pamamaraan ng pamumuhay at isulat kung paano ito naisagawa ng mga unang Pilipino. Narito ang mga larawan.
Ang mga sinaunang Pilipino ay natutong makipagkalakalan at makipagpalitan ng produkto sa mga taga-kabilang ibayo. Natutuhan nilang makisalamuha sa ibang tao at magbenta ng kanilang produkto. Ang pangingisda rin ang isa sa pangunahing paraan nila upang magkaroon sila ng kanilang makakain. Isinasagawa nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng bangka upang mangisda sa laot gamit ang lambat. Gumagamit rin sila ng sibat at bingwit sa paghuli ng isda. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, gamit ang Venn diagram, paano mo maihahambing ang uri ng pamumuhay ng mga Pilipino noon at ngayon? Ang mga sinaunang Pilipino noon ay namumuhay ng payak at simple lamang gamit ang mga kagamitang nakikita nila sa kapaligiran. Malawak ang lupa na kanilang pagtataniman at wala pang nagmamay-ari ng mga ito. Ang mga Pilipino naman ngayon ay gumagamit na ng mga modernong kagamitan dahil sa pag-unlad ng teknolohiya. Mas lalong napapadali at napapagaan ang pamumuhay ng mga Pilipino ngayon, ngunit hindi lahat ay may magandang pamumuhay. Ang pangingisda, pagsasaka, pagmimina, at paghahabi ay isinasagawa na noon at ngayon. Para naman sa pagsasanay bilang 3, gawin ang mga sumusunod. Una, ilarawan ang paraan ng pagmamay-ari ng lupa ng mga sinaunang Pilipino. Tama! Upang ipaalam ng mga magsasaka na pagmamay-ari o ginagamit nila ang lupa, nilalagyan nila ito ng pananda sa pamamagitan ng pagbabaon ng kapirasong kahoy. Pangalawa, paano nakatulong sa mga Pilipino ang pagiging insular ng bansa? Tama! Naging kapaki-pakinabang sa mga Pilipino ang pagiging insular ng Pilipinas. Dahil sa katubigang nakapaligid sa kapuluan, ay naging pangunahing kabuhayan din ang pangingisda. Pangatlo, naging kapaki-pakinabang ba sa mga sinaunang Pilipino ang pagmimina? Bakit? Opo, ang pagmimina ang isa sa mga pang-ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino noon. Nagmimina sila ng ginto noon na ginagamit nila sa pakikipagkalakalan. At pang-apat, ano-ano pa ang mga natuklasan ng Pilipino sa paglipas ng mga panahon? Sa paglipas ng panahon ay unti-unti nilang natuklasan ang paggamit ng hilaw na material. Iba't ibang industriya ang natutunan nila tulad ng pagpapalayok, paghahabi at paggawa ng mga sasakyang pandagat at iba pa. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 4. Tama o mali? Sulat ang T kung tama ang ipinapahayag sa pangungusap at kung mali, isulat ang salitang nagpamali. Una, bago pa man nasakop ang Pilipinas, may sarili na itong paraan ng pagmamay-ari ng lupa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, nakatulong ang pagiging insular ng Pilipinas sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, ang pagpapalayok ay isang uri ng hanap buhay ng mga sinaunang Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-4, ang mga sinaunang Pilipino ay walang gamit na anumang sasakyang pandagat sa pangingisda. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay mali. At ang nagpamali ay walang gamit. Pang-5, ang Pilipino ay may sariling sistema ng pakikipagkalakalan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Para naman sa pagsasanay bilang 5, gumawa ng maiksing sanaysay
tungkol sa mga paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Tandaan, ang kapuluan ng Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ang kapaligiran nito ay nagtataglay ng iba't ibang mga anyong lupa at anyong tubig na nagbibigay ng kabuhayan sa naninirahan dito. Ang mga sinaunang Pilipino ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran. Sa kanilang pagtatatag ng permanenteng mga tirahan, natutuhan nilang humanap ng mga pamamaraan upang matustusan ang kanilang pangangailangan mula sa kanilang kapaligiran. Mga bata, nasagutan niyo bang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!